Kaya mo bang isakripisyo ang iyong tungkulin para sa iyong minamahal? O mas pahahalagahan mo ang kapakanan ng nakararami kaysa sa iyong pag-ibig? Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa iyong mga tagapakinig. Ako po si Arnel, 38 taong gulang at nakatira sa probinsya ng Bohol. Nagmula po ako sa angkan ng mga Santiguar o mga taong may kakayahan sa panggagamot at pakikipagtuos sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao, gaya ng masasamang engkanto, itim na nuno, malilibog na tikbalang at manyakis na mga kapre. Akala nyo ba sa atin lang mga tao ang may ganitong katangian? Nagkakamali kayo dahil marami rin ito sa kanila. At ang mali pa dahil mabuti sa ating mga tao kasi kadalasan sa kama ang bagsak ng biktima. Pero sa kanila, sa sementeryo ang bagsak ng katawan ng kawawang biktima. Tapos ang kaluluwa naman ay isasama nila sa kanilang mundo. Masasabing double violation iyon. Kasi kung dito sa mundo natin ay hindi na nga iyon pwede, ganun din sa batas nila. Pero sadyang may mga matitigas ang ulo na mga nilalang. Ang aking ama ay meron ding kaalaman sa panggagamot, pero hindi niya ito ginawang karir. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng malaking pamilya at masuportahan ang mga pangangailangan namin. Masasabi kong hindi naman iyon mali, pero para sa lolo ko ay isa iyong kalapastanganan sa kanyang pamanang kakayahan sana kay tatay. Pero wala siyang nagawa noong maglayas si tatay, panahong nasa 18 taong gulang pa lang iyon, at noong bumalik ay may asawa at 3 anak na. Kaya ano pang magagawa ni lolo ko? Bigo man sa anak ay tinanggap niya na rin. Namuhay nga kami sa Bohol, sa lupain ng aking lolo Bencio. Kaya lumaki akong nakikita ang panggagamot niya sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sinasabihan ako ni tatay na huwag masyadong tumambay sa bahay ni lolo dahil hindi malayong alukin ako nito na maging tagapagmana ng kanyang responsibilidad. Sabi ko naman kay tatay na anong masama roon. Gusto ko ang ginagawa ni Lolo Bencio. Marami siyang natutulungan, lalo na yung mga kadalagahang biktima ng mga laman lupa. Hindi talaga ako sumasang-ayon sa sapilitang pag-angkin sa isang tao na labag naman sa kagustuhan nito. Isang araw noon, pasado 4:00 ng hapon, galing ako sa paaralan. Tumambay ako sa labas ng bakuran ni Lolo Bencio habang kumakain ng nilagang mais na nakita ko sa kusina niya. Nang may dumating na grupo ng mga tao, may dala silang dalaga na nakalagay sa upuang kawayan. May tali iyon at nagwawala. Saglit ako lumapit at tinignan kung sino. Noong mahawi ang mahabang buhok ay namukhaan ko kung sino. Si Jenny, ang babaeng crush ko. Matanda iyon ng 2 taon sa akin. Tapos na iyon ang high school, habang ako naman ay nasa 4th year high school pa lamang. "Anong nangyari dyan?" tanong pa ni Lolo Bencio. "Parang awa niyo na ho, Lolo Bencio. Tulungan niyo ho ang anak ko. Mukhang sinasabihan siya ng kung anong nilalang." Wika pa ni Aling Sebia na nanay ni Jenny. Sabi naman ni Lolo, "Sige, ipasok niyo na yan sa sala nang masimulan na nating alamin ang nangyayari dyan." Sabi naman ni Lolo sa akin, "Arnel, kumuha ka ng bagay sa kusina. Ilagay mo sa paso. Ikuha mo rin ako ng tuyong dahon ng kalamansi, tuyong dahon ng bayabas at asin." Agad ko naman iyong ginawa.
Pagkabalik ko ay nakita kong itinali nila si Jenny sa upuan gamit na ang tela para hindi masyadong masaktan. Lubid naman kasi ang itinali nila noong naroon pa ito sa upuan. Pagkalagay ko noong pausok ay biglang napalingon sa akin si Jenny at nanlilisik ang mga mata. "Alisin mo yan! Ang baho niyan! Nahihirapan ako huminga!" Nagulat ako at napatalon pa atras dahil hindi iyon boses babae, kundi malalim na boses ng lalaki. May kinuha si Lolo sa kanyang tampipi, tapos pinalapit ako. "Apo, halika rito. Isusuot ko ito sa iyo para hindi ka mapinsala ng nilalang na nakasapi sa dalaga. Tapos ito ang maiksing dasal. Banggitin mo ng 3 ulit. Doon mo gawin sa loob ng kwarto. Kapag nagawa mo na, ay saka ka lumabas rito." Isang kwintas na patriangle ang isusuot sana sa akin ni Lolo. "Lo, wag na po. Magagalit si tatay kapag nakita niya yan. Uuwi na lang po ako." "Ano ka ba, apo? Kontento ka na ba na maging kasing mangmang lang ng iyong ama? Ang boring ng buhay niya. Huwag kang tumulad sa kanya. Ako ang gayahin mo. May mga natatanging kakayahan at kaya makatulong sa mga taong inaapi ng mga nilalang. Huwag kang mag-alala, kukunin ko rin naman sa'yo yan matapos kong magamot ang babaeng ito. Tsaka apo, kilala mo ba ito? Hindi mawala-wala ang titig mo eh." Opo lo, siya si Jenny." "Hulaan ko, crush mo ang dalagang ito. Kaya mo tinititigan. Tsaka, masasabi kong hindi rin naman kita masisisi dahil maganda naman talaga ang dalagang ito. Kaya, tulungan mo akong gamutin siya. Ipagpapasalamat niya kapag isa ka sa makikita niya kapag gumaling na siya." Dahil sa mga sinabi ni Lolo Bencio, kaya medyo na-encourage ako. Hinayaan ko siyang isuot sa akin ang kwintas at binanggit ng mataimtim ang mga kataga na pinapabanggit niya sa akin. Matapos noon ay naupo na ako sa may sala sa harapan ng dalagang si Jenny. Sabi naman ni Lolo, "Kayong lahat ng mga narito ay lumabas na muna kayo. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang nilalang na ito. Pero maiging wala kayo rito para hindi niya kayo masaktan." Pagkasabi noon ni Lolo ay nagsilabasan ng mga tao, pati na ang mga magulang ni Jenny. Pero nagsilipat lang din sila sa bintana at ang iba nga ay nasa may pinto lang nakasilip. Tinignan sila ni Jenny na nanlilisik ang mga mata. Pero hindi sila nagpatinag, nangibabaw pa rin ang pagkamausyoso. "Kaibigang tikbalang, kilala kita ah. Ikaw yung madalas kong makita na dumadaan sa bahagi ng ilog at umiinom roon. Tigilan mo na ang dalagang ito, kawawa naman. Walang kalaban-laban at gusto mo pang angkinin. Humanap ka na lang ng kauri mo, wala ka pang masasagasaang batas." "Wala akong pakialam sa mga batas na sinasabi mo, albularyo. Kapag gusto ko, makukuha ko." Hindi nga pwede ang gusto mo. Kaya huwag mo nang ituloy, kaibigan." "Wala ka nang magagawa, tanda. Pagsapit ng hating gabi, ay dadalhin ko na siya sa kaharian namin." "Sus, kung makapagsabi ka naman ng kaharian namin, akala mo parte ka talaga ng kahariang iyon. Isa ka lang ding salot sa kaharian nila at kabilang ka sa mabababang uri ng nilalang at ang karamihan sa mga kauri mo ay alipin lang din sa kaharian na sinasabi mong sa inyo. Wala ka nang pakialam doon, tanda. Basta sa ayaw at gusto mo, magiging akin mamayang hating gabi ang babaeng ito." Wika pa noon, tapos nawala na ng malay ang dalaga. Nag-iyakan ang mga magulang na nakasilip sa bintana sa pag-aakalang patay na ang anak nila. Sabi naman ni Lolo Bencio, "Huwag po muna kayong umiyak, wala pang namamatay.
Nasa bahagi pa lang tayo ng negosasyon. Eh dahil sa matigas pala ang ulo ng nilalang na ito, kaya sisimulan na natin ang totoong seryosong usapan. Kumuha si Lolo ng tubig. Iwinisik-wisik niya iyon sa mukha at sa buong katawan ni Jenny. Nagising naman iyon. Pero ang espiritu pa rin ng tikbalang ang naroon. Bakit narito pa rin ako? Sigaw noon. Sabi naman ni Lolo, bakit? Akala mo ba nakalabas ka na sa katawan ng dalaga? Nagkakamali ka. Ikinandado kita sa loob para makapag-usap pa tayo ng matagal. Pero ayaw mo na pala makipag-usap. Eh di tama na ito. Hapon na rin naman. Maghihimay pa ako ng malunggay na pang-ulam ko mamayang gabi. Binuhusan ni Lolo ng tubig na may asin ang dalawang paa ni Jenny. Nagsisigaw naman ang tikbalang sa sakit. Umusal ng orasyon si Lolo at inihipan ang kanyang hintuturo. Sabay isinaksak iyon sa tagiliran ni Jenny. Mahina lang, pero grabe ang palahaw ng tikbalang. Isa! Tapos ito naman, yung pangalawa. Wika ni Lolo, sabay saksak naman sa kabilang gilid. Muling nag-ibayo ang palahaw ng tikbalang. Tila umuusok ang katawan noon at tinitigan ng masama lahat ng nakasilip sa bintana at pintuan. Nagsigawan rin ang mga tao roon. Noong una ay hindi ko alam kung bakit, pero nagulat ako dahil lahat sila ay lumuluha na ng dugo. Tapos ang huling tinignan ng tikbalang ay ako. Ramdam ko ang mainit na hangin na humampas sa aking mukha. Kaya napapikit ako, pero hindi naman ako nasaktan. Sabi naman ni Lolo, nandadamay ka pa ng iba ha? Heto ang sayo. Wika ni Lolo, sabay saksak ng hintuturo niya sa gilid ng leeg ni Jenny. Nagpakawala ng tunog ang tikbalang na parang palahaw na may butas ang gilid ng leeg hanggang sa lumaylay na ang ulo ni Jenny. Iniangat iyon ni Lolo at may mga letrang isinulat sa noo gamit lang ang daliri na isinawsaw sa basong may tubig at asin. Jenny, iha, imulat mo na ang iyong mga mata. Makalipas ang ilang segundo ay nagmulat na nga iyon ang mga mata. Jenny, ito nga pala ang apo ko, si Arnel. Kasama ko siya sa gumamot sa iyo. Apo, tanggalan mo na siya ng tali saka painumin ng tubig. Opo, Lo. Agad ko naman iyong sinunod. Titig na titig sa akin ang dalaga. Anong nangyari, Arnel? Sinapian ka ng tikbalang na nagkakagusto sa'yo. Pero huwag ka mag-alala, pinaalis na ni Lolo at hindi na yun babalik. Heto tubig, uminom ka muna. Wika ko pa. Paggalingon ko sa may pintuan ay nakita kong inaalalayan ni Lolo ang mga taong naroon, isa-isa, papasok sa bahay namin at pinaupo. Saka binigyan ng tubig mula sa galon na may orasyon. Nawala pala ang kanilang paningin dahil sa sumpang ibinato ng tikbalang sa lahat ng tumitig sa kanya. Matapos iyon makontra ni Lolo, ay nanumbalik na rin naman sa dati ang lahat. Agad nagsiuwi ang mga ususero at hindi makapaniwalang muntik na silang mabulag ng tuluyan dahil sa kanilang kuryosidad. Noong makakita na rin ang mga magulang ni Jenny, ay pumasok na sila sa bahay. Nagpasalamat sila kay Lolo Bencio at sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay para ba akong isang nurse na alalay ng doktor, kasi todo pasalamat din sila sa akin. Maging si Jenny ay hinawakan pa ako sa dalawang kamay habang pinapasalamatan. Namula naman ang mga pisngi ko sa hiya. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na mahahawakan ang dalagang iyon sa kamay at siya pa mismo ang humahawak sa kamay ko. Matapos ng pasalamatan ay umuwi na nga sila. Hindi naman mapalis ang ngiti ko
habang nakatanaw sa kanila na papalayo. Tila kinilig pa ako noong muli akong nilingon ni Jenny kahit medyo nakalayo na sila, tapos kumaway ng marahan sa akin. Sabi naman ni Lolo, "Oh, tama na yung pananaginip mo dyan ng gising. Hubarin mo na yung kwintas mo. Baka ako pa ang sisihin mo kapag nakita yan ng iyong ama at pinagalitan ka." Sabi ko naman, "Hindi Lo, hindi ko nahuhubarin ito. Akin na ito. Ayos lang ba?" "Abay oo naman. Pero paano ang iyong ama?" "Hayaan mo siya Lo. Papipiliin ko siya. Hahayaan niya ako magsuot nito o magpapatato ako ng malaking dragon sa buong braso ko hanggang sa dibdib." Tumawa naman si Lolo na tila mauubos ang hininga sa kakatawa na hindi ko malaman kung bakit. "Lo, anong nakakatawa?" "Wala apo. Naiisip ko lang kasi na meron akong suhestyon sana sa iyo. Kung gusto mong magalit talaga ang iyong ama." "Ano naman po yun Lo?" "Magpatato ka sa kilay para mataray." Wika pa ni Lolo na hindi pa rin matigil-tigil sa pagtawa. Natawa na rin ako dahil late na nang nagets ko ang ibig niyang sabihin. Malamang gugulpihin ako ni tatay dahil iisipin niya na bumigay na ako kaya ako magpapatato sa kilay. Sa madaling sabi, pinanindigan ko nga ang pagsusuot noong kwintas na proteksyon. Pagkarating sa bahay ay sinita ako ni tatay, pero nangatwiran ako. Ang sabi ko sa kanya, mamili siya. Isusuot ko iyong proteksyong kwintas na galing kay Lolo o magpapatato ako sa kilay para mataray. Minura ako ni tatay at tinalikuran. Si nanay naman ay halos maiyak sa kakatawa. At si ate, naibuga pa nga ang iniinom na tubig dahil mabilis niyang nagets iyong joke ko. Iyon ang simula na madalas na akong tumatambay sa bahay ni Lolo. Naikwento ni Lolo sa akin na hindi lang puro panggagamot ang pinagagamitan niya ng kanyang mga kakayahan. Ilang beses na rin daw siyang nakasagupa ng mga mababangis na aswang. Sa lugar namin ay mga normal na aswang lang ang meron, hindi mahirap kalabanin. May paminsan-minsang dumadayong manananggal. Pero ang pinakamahirap niya raw na nakalaban ay noong may nagpatulong sa kanya na pamilyang ginagambala ng gabunan doon sa Samar. Buwis buhay raw ang labanang iyon. Hindi lang kapangyarihan ang nagagamit niya, kundi pisikal na lakas at isang pambihirang itak na pasadya niya rin. Isang araw noon, habang papauwi ako galing sa eskwela, ay nakita ko si Jenny na nakaupo sa may gilid ng isang tindahan. Isang buwan na ang nakakalipas magmula noong magpagamot siya kay Lolo. Malawak ang ngiti niya na nakatingin sa akin. Noong malapit na ako ay sinabi niyang, "Hi Arnel, kumusta?" Sabi ko naman, "Ayos lang. Ikaw, kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba ginagambala ng nilalang na iyon?" "Hindi na. Nakakatulog na rin ako ng mahimbing sa gabi at hindi ko na rin siya napapanaginipan." "Ah, kaya pala. Blooming ka na at mas lalo ka pang gumanda." Biro ko pa. "Ikaw ha, ang bilis mo makapagpahaging. Nasa pulagad ako." "Nagsasabi lang ako ng totoo." Sagot ko naman. Sabi niya, "Maupo ka muna dito saglit." Pagkatapos niya yung sabihin ay lumapit siya sa tindahan. Pagkabalik ay may dalang 2 bote ng Royal na may istro na sa ibabaw. Iniabot niya sa akin ang isa, tapos may inilabas siyang biko mula sa dala niyang shoulder bag. "Uy, anong meron? Bakit may libreng pamerienda? Birthday mo?" "Hindi no, pasasalamat ko lang sa iyo dahil sa paggamot mo sa akin ni Lolo mo. Heto, meron pa akong biko na naka-Tupperware. Para naman ito kay Lolo mo. Ikaw na ang magbigay ha, para hindi na ako abutin ng pagdilim." "Ah, ganun ba? Salamat ha. Sana hindi ka na nag-abala.
Hindi naman kami nagpapabayad sa aming pagtulong. Sabi niya naman, at sinong nagsabing bayad yan? Pasasalamat lang yan, hindi bayad. Ah, ganun ba? E di walang anuman pala. Sagot ko naman at kumain na kami pareho noong biko. Noong makatapos ay sabi niya, Arnel, may tatanong sana ako sa iyo. Ha? Ano naman yun? May girlfriend ka na? Ha? Wala pa. Ganun ba? Kapag may time ka, pasyalan mo naman ako sa bahay para makapagkwentuhan tayo paminsan-minsan ng kung ano-ano lang. Sabi ko naman, Ha? Bakit? Ngumiti siya sabay sabing, alam mo na yun. Tapos naglakad na papalayo. Nasabi ko na lang sa sarili ko, tama ba ako nang naiisip? Gusto niyang dalaw-dalawin ko siya at ligawan. Pero hindi ako sure eh. Bahala na nga. Wika ko pa at naglakad na papauwi. Dumiretso na muna ako sa bahay ni Lolo upang ibigay ang biko. Apo, ipaglagay mo lang ako kaunti sa platito. Tapos iuwi mo na yan sa inyo. Gustong gusto yan ni nanay mo. Sige na at hapon na. Sasabihin na naman ng iyong ama, ini-impluwensyahan kita na maging manggagamot. At ako ang gumagawa ng paraan para magustuhan mo ang mga ginagawa ko. Hay, Lo. Hayaan mo si tatay. Hindi na ako bata para manduhan niya. Kung bisyo ang inaatupag ko at pagbabarkada, ay may karapatan siyang sawayin ako. Pero kung pagtulong naman sa kapwa ang inaaral ko, hindi niya ako pwedeng pakialaman roon. Sagot ko pa ng may paninindigan. Magmula nga noon ay nagsimula na rin ako magpaturo kay Lolo ng mga orasyon at proseso ng panggagamot. Kasama niya na rin ako na nanggagamot kapag Sabado at Linggo. Tuwing Sabado, ischedule ko para mangahoy o manguha ng panggatong. Siyempre, hindi ako nagpapabaya sa mga obligasyon ko sa bahay. Nag-iigib ako ng tubig, nangangahoy, at minsan ay sumasideline rin ng pagkokopra para may pera rin akong maiabot kay nanay at may panggastos rin ako sa aking sarili. Wala naman kasing income ang panggagamot. Naging magkasintahan na rin kami ni Jenny. Kaso nga lang, noong magpamaynila siya, ay naputol ang aming komunikasyon at nabalitaan ko sa kanyang pinsan na may kasintahan na raw at nabuntisan pa. Kaya naisip ko na wala na talagang pag-asa ang tungkol sa amin. Wala man kaming formal breakup, pero ano pa ba ang aasahan ko? Nagsasama na raw sila noong lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya kailangan ko nang mag-move on at tanggapin ang nangyari. Magmula noon ay hindi na ako nanligaw pa. Itinuon ko na lang ang sarili ko sa panggagamot at panghahanting ng mga aswang. Ewan ko ba, biglang dumami ang mga aswang sa amin. Siguro dahil sa pagdagsa ng mga dayo, kaya marami rin ang napadpad ng mga aswang. Isang araw noon, nasa bukid ako nangangahoy. Matapos ko makapagtali ng panggatong ay naisipan kong ilatag ang sakong pansapin ko sa kahoy kapag inilalapag ko sa balikat. Inilatag ko iyon dahil gusto kong iunat saglit ang aking likod na nangangalay. Napagod kasi ako, kaya naglagay ako ng mga dahon ng nyug at sinapinan ng sako, saka ako nahiga. Dahil sa lamig ng hangin at katahimikan ng paligid, ay nakatulog nga ako. Nagising ako noong may maamoy akong mabaho, umalansa na parang may nabubulok na karne. Agad akong nagmulat ng mata. Nagulat ako dahil madilim na. Siguro 6:00 na pasado at kaunti na lang, baka mag-zero visibility na ang paligid. Dali-dali akong tumayo at pinasan ang kahoy. Sasamantalahin ko ang kakaunting liwanag sa daan para makapaglakad pa ng mabilis. Habang naglalakad,
ay nararamdaman kong may nakasunod rin sa akin. Tuwing lumilingon ako sa likuran ay wala naman akong nakikita. Hanggang sa mapansin ko ang pag-init ng aking kwintas. Ibig sabihin, may hindi mabuting nilalang na malapit sa akin. Hindi ko lang muna iyon pinansin. Mas minadali kong maglakad para makarating sa bahaging kabahayan. Mas magiging mahirap sa akin na labanan iyon kung wala akong makikita sa paligid. Noong nakikita ko na ang kalsada sa bandang ibaba at ibang mga bahay na may ilaw, ay medyo nakahinga na ako ng maluwag. 5 minuto na lang ay nasa kalsada na ako. Nang biglang may dumamba sa akin mula sa tagiliran. Nabitawan ko ang pasanapang gatong at tumalsik ako sa talahiban sa gilid. Ramdam ko rin ang mainit at mahapding sugat sa tagiliran ko. "Hayop kang aswang ka! Ang galing mo tsumempo ah!" Wika ko pa sabay tayo. Pero doon ko naramdaman ang masakit kong paa. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon noon. Naipitan yata ako ng ugat. O iyon bang parang natapilo? Dahil na-outbalance kasi ako habang may pasan na mabigat. Nakita ko sa unahan ang isang payat na nilalang. Isa iyong lalaking aswang dahil na rin sa pangangatawan na payat at manipis. Pinilig-pilig pa noon ang kanyang ulo. Binunot ko na ang dala kong itak na nakalagay sa kaluban na nakatali sa aking bewang. "Gusto mo akong kainin? Halika, subukan mo. Lumapit ka rito. Hindi ako makakalapit sa iyo. Tinapilok mo ako eh." Wika ko pa. Pero naghahalo ang galit at sakit na aking nararamdaman. Hindi talaga may pagkakaila na mahapdi ang kalmot ko sa tagiliran. Sumugod nga iyon sa akin ng patalon. Umilag ako kaunti pagilid, sabay saksak ng itak sa kanyang dibdib. Pareho kaming natumba dahil hindi ko naman masuportahan ang balanse ko. Gawa ng masakit na paa. Nagpagulong-gulong kami sa lupa at nagpambuno. Hanggang sa mabunot ko ang itak. Muli ko iyong iwinasiwas noong umakto siyang susugod muli. Pero napahawak iyon sa kanyang dibdib at napaluhod. Umubo-ubo, saka gumapang sa talahiban sa gilid at nawala. Hindi ko na siya magawang sundan dahil maging ako ay hindi pa makatayo dahil sa masakit kong paa. Ilang saglit pa akong naghintay na umatake siyang muli. Pero nawala na. Walang orasyon o langis ang gamit kong itak dahil iyon ang ginagamit kong pangpangahoy. Pero naisaksak ko naman ang malalim, tagos pa nga sa katawan. Kaya siguradong iindahin niya iyon. Pero hindi ako sigurado kung ikamamatay niya ang ganoong uri ng sugat. Lalo at kilala ang mga aswang na madaling maghilom ang sugat basta't makauwi lang sila sa kanilang bahay. Dahil sa nangyari, ay iniwan ko sa gilid ng daan ang mga nakuha kong panggatong at iika-ika akong umuwi. Dumiretso muna ako kay Lolo. Sigurado kasing mag-aalala si nanay kapag nakitang duguan ako. Tinahi iyon ni Lolo at tinapala ng kiniskis na puno ng saging. Saka ako pinagbihis ng damit. Inamin ko naman kina nanay na inatake ako ng aswang at ang sabi ko ay nabugbog lang iyong bahagi ng gilid ko na may benda. Hindi ko sinabing may hiwa iyon ang kuko ng aswang. Magmula noon ay naging maingat na ako sa aking mga lakad. Nagdadala na ako palagi ng langis na pangontra at maiksing itak na paggawa ni Lolo na pang-aswang talaga. Sumapit ang ika-22 anyos ko. Doon ko na tinanggap ng buo ang responsibilidad ni Lolo bilang albularyo sa lugar namin. Nanggagamot pa rin naman siya pero sa bahay na lang. Kapag may magpapagamot sa ibang lugar o kaya sasadyain sa bahay ay ako na ang gumagawa. Sabi ni nanay sa akin na ang bata ko pa raw para tanggapin ang tungkulin at responsibilidad
bilang albularyo ng lugar at tagapagtugis ng mga aswang. Pero sinabi ko sa kanila na handa na ako at iyon talaga ang gusto kong gawin. Masaya ako nakakatulong sa ibang mga tao, lalo na yung mga wala talagang kaalam-alam kung paano kukontrahin ang paggambala ng mga aswang sa kanilang pamamahay. Isang araw, nasa bahay lang ako noon. Nagkakape habang nakatingin sa malayo. "Arnel, kailan ka ba mag-aasawa? Sabik na kaming magkaroon ng apo ng tatay mo." Tanong ni nanay. Sabi ko naman, "Teka nay, bakit ako ang sinisingil nyo niyan? Ibunso ako." "Hindi ba dapat sina kuya at ate muna ang una niyong singilin ng apo?" "Ano ka ba anak? Sina kuya mo ay wala ng pag-asa. May mayoma ang kanyang asawa. At ang sabi ng doktor, mahirap mag-anak. Kita mo nga, 10 taon na silang nagsasama. Hindi pa rin nakakabuo." Si ate po?" "Si ate mo naman, paano yan magkakaanak? Kakaalis lang ng boyfriend niya at 5 years ang kontrata noon sa abroad. Kaya ikaw na lang talaga ang pag-asa namin." Sumabat naman si ate. "Nay, baka hindi na rin po pwedeng umasa dyan kay Bunso. Baka iba ang gusto. Naalala niyo dati yung banta niya kay tatay? Na kapag pinigilan siya sa pag-aalbularyo, magpapatato siya. Pero sa kilay, para mataray." Natawa naman ako. Sumunod na rin si nanay. "Anak, hindi na kami bumabata. Gustong-gusto na namin makarinig ng ingay dito sa bahay na nagmumula sa isang bata." Sabi ko naman, "Ano pong gagawin ko, nay? Wala naman po akong napupusuan. Iyong naging kasintahan ko namang si Jenny, lumuwas ng Maynila, tapos biglang nag-asawa roon." Muling sumabat si ate. Papaano? Ang bagal-bagal mo. Ano ba kasing ginagawa niyo kapag nagdi-date kayo? Nagkikwentuhan tungkol sa mga gera at panahon ng Hapon?" Sabi naman ni nanay. "Baka kasi anak, dahil iyan sa pinasok mong buhay. Kaya medyo malayo sa iyo ang mga kababaihan." Muling sumabat si ate. "Malapit naman siya sa mga aswang. Palaging tinatambangan eh." Sabi ko naman, "Nay, kahit paanong sabihin niyo, hindi ko pa rin pagsisisihan ang pinili kong buhay. Dahil para ito sa kapakanan ng nakararami. Tsaka, dumarami na ang aswang dito ngayon sa lugar natin. Kung hindi ko tinanggap ang responsibilidad na ito, sino ang magtatanggol sa mga taga rito? Hindi na iyon pwedeng iasa kay lolo dahil matanda na siya." "Alam ko naman iyon anak. Pero ang gusto ko lang naman sanang mangyari, huwag mong kalimutan na binata ka rin. Makipagkaibigan ka sa mga kaedad mo at matutong tumambay-tambay sa mga tambayan ng mga binata. Tapos, dumalo ka rin sa mga fiesta at uminom rin paminsan-minsan. Wala na ako ibang nakikitang hawak mo, kundi kape o di kaya tasang may salabat. Mag-alak ka rin paminsan-minsan Sabi ko naman, "Sigurado ka, nay? Pinapayuhan mo akong mag-disco, uminom, mambabae at magbarkada?" "Oo anak, iyon na lang ang nakikita kong paraan para makabuntis ka at magkaroon kami ng apo." "Ay, ewan ko po sa inyo." Wika ko pa at naglakad na lang ako papunta sa bahay ni lolo. Napipressure kasi ako sa demand nila. Para naman kasing napakadali humanap ng babae sa labas at ayaing gumawa ng bata. Pero magmula noon ay sinimulan ko na rin naman ang pagtambay sa basketbolan. Naglalaro ako ng kahit isang game, tapos uuwi na rin pagkatapos. Hindi kagaya dati na wala na akong ibang ginawa, kundi ang buruhin ang sarili ko sa loob ng bahay ni lolo. Makalipas ang ilang buwan ay may nakilala akong babae. Ito ay si Olivia. Katatapos ko lang noon maglaro ng basketball at papauwi na sana sa bahay nang maisipan kong bumili ng tinapay sa isang panaderya. Doon ko siya nakasabay na bumibili.
dahil sa medyo makupad kumilos ang binatilyong tindero ng panaderya, kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Akala ko ay bagong lipat siya sa barangay namin, pero ang sabi niya, sa Karatig barangay daw siya nakatira. May inihatid lang sa taga sa amin, kaya siya naroon. Nagpakilala ako agad sa kanya. Siya man ay nagpakilala rin. Kahit sa saglit naming pag-uusap, ay tila ramdam namin sa isa't isa na nagkaroon kami agad ng pagtatangi. Tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang madalaw sa kanila. Sabi niya naman na oo raw at itinuro pa ang sketch kung paano makarating sa kanila. Pero pwede rin daw kaming magkita sa tiyanggihan sa kanila tuwing alas 4 ng hapon. Tuwang-tuwa ako noong sabihin niya iyon at kinabukasan ay agad kaming nagkita. Alas 4 ng hapon ay naroon na ako. Meron kasi roong sunod-sunod na talipapa na nagbibenta ng mga gulay, isda at ibang kagamitan sa bahay. At meron ring mga pangmeryenda. Bumili ako ng meryenda namin at inumin. Inubos lang namin ang aming oras sa pagkikwentuhan. Maraming beses pang naulit ang aming pagdidate. At makalipas ang 2 buwan, ay sinagot niya ang aking alok na maging katipan o girlfriend. Sinabi ko rin iyon kina nanay na may kasintahan na ako. Pero wag muna silang umasa na magkakaapo ka agad. Siyempre, dapat step by step para hindi rin ako mabigla. Buti na lamang anak, nakahanap ko na ng makakasama mo sa buhay. Kaya hanggat maaga, ay bigyan nyo na kami ng apo ni tatay mo. Dahil baka hindi na kami magtagal sa mundo, matanda na kami. Wika pa ni nanay. Ano ka ba naman, nay? Huwag ka naman pong mag-isip ng ganyan. Ang saya-saya pang mabuhay sa mundong ibabaw eh. Parang gusto nyo na agad na sumakabila. Sumabat naman si tatay. Oo nga anak, hindi makapaghintay itong si nanay mo. Ang hirap kaya makabuo, lalo kapag pinipressure. Pagbibiro pa ni tatay at napapatawa-tawa pa ito. Sige po nay, aalis po muna ako dahil mamamasyal kami ni Olivia. May kaunti kasi akong naipon, kaya balak ko siyang ibili ng kung anong pwedeng ipang remembrance. Sabi naman ni ate, Anak bunso, maganda iyon ipang remembrance. Hindi naluluma at hindi nawawala. Sabi ko naman, Che, magtigil ka nga dyan te. Gumagatong ka pa kay nanay eh. Dahil sa maaga pa naman noon, kaya dumiretso na ako sa bahay nila Olivia. Naabutan ko ang kanyang inang si Aling Carlita sa hardin nito. Meron kasi itong hardin sa harap at likuran ng bahay. Sa harapan ay mga bulaklak. Sa likuran naman ay mga gulay na kanila ring ibinibenta. At minsan ay doon dinidisplay sa patyanggi tuwing hapon. Madalas ding magpunta si Aling Carlita sa bahay namin upang magbigay ng mga gulay niya kapag marami itong naaani. Libre lang iyon. Kaya kapag ganoon, pinapadalhan ko rin ito pag-uwi ng sariwang isda mula naman sa binibili ni tatay. Olivia, anak, bilisan mo nga ang pagbibihis mo dyan. Nandito na si Arnel oh. Kanina ka pa paikot-ikot dyan sa salamin. Malapit na yang mabasag. Biro ng ina. Sabi ko naman, hayaan nyo na po Aling Carlita. Hindi naman ako nagmamadali. Kapag ninadali natin yan at may kulang sa postura niya, ako na naman ang sisisihin. Hay Arnel, mabuti na lang talaga at mahaba rin ang pasensya mo sa anak kong iyan. Opo. Ganyan din naman ang ate ko. Kaya nasanay na rin siguro ako. Wika ko pa nang nakangiti. Makalipas ang mahigit 15 minutos, ay bumaba na rin si Olivia mula sa silid nito. Nakasuot siya ng puting bestida na animoy isang anghel. Sige po tita, hiramin ko muna itong anak niyo ah. Sige iho, mag-iingat kayo. Sabi naman ni Olivia. Aalis na po kami ma. Sige anak,
Iingatan mo yung si Arnel ha. Bihira na lang ang ganyang lalaki sa ngayon. Yung kayang magtiis ng mga toyo mo. Nakangiting wika pa ng ina. Bahagya namang sumimangot si Olivia. Noong makalayo kami kaunti ay nagtanong ito. Mahal, may toyo ba ako? Tanong sa akin. Ha? Wala naman yata. Ha? Bakit yata? Parang hindi ka sigurado ah. Oo, sigurado yun. Wika ko pa nang nakangiti. Kinurot naman ako sa gilid, pero hinila rin naman ako para halikan sa pisngi. Pagkarating sa bayan ay kumain kami sa isang sikat na restoran. Pagkatapos ay namasyal at binilhan ko siya ng damit na babagay sa kanya. Ayaw niya pa nga sana dahil ayaw niya akong pagastusin. Sabi ko naman na ayos lang dahil minsan lang naman iyon. Lumikha ako ng magagandang alaala kasama si Olivia noong araw na iyon. Halos papadilim na noong kami ay umuwi. Pagkarating namin sa bahay nila ay walang tao. Madilim talaga ang buong bahay. Sabi ko naman, nasaan si mama mo? Bakit madilim? Saglit naman itong nag-isip. Hala, oo nga pala no, Biyernes ngayon. Aalis si mama dahil magkikita sila ng pinsan niya sa kabisera. Naku, gabi na yun uuwi. Baka 9:00 pa siguro. Sabi ko naman, ha? Hindi mo na pala ako uuwi. Wala ka makakasama rito eh. Okay lang ba? Baka hanapin ka sa inyo. Wika pa ni Olivia. Ala siya, ano ako bata? Kailangan umuwi ng maaga dahil mapapalo kapag ginabi? Sabi niya naman, sige pala, tara sa silid ko. Ha? Bakit doon? Gusto kong humiga eh. Nangalay ang mga binti ko sa paglalakad. Pumasok na nga kami sa kanyang silid. Dahil sa dalawa lang kami sa silid, kaya hindi maiwasan ang lambingan. At noong pareho ng madarang sa init, ay kapwa nang nadala sa agos ng pagmamahal. Naganap ang bagay na dapat maganap sa mga taong nagmamahalan. Hindi ko inakalang mauuwi sa ganoon ang aming pagtatagpo. Masaya kami pareho na ginawa iyon ng makailang ulit. At noong mag-aalas 9 na, ay gumayak na ako at doon na lang tumambay sa may sala. Nakinig kami ng drama sa radyo para kunyari ay wala kaming ginawang kababalaghan. 9:30 nang dumating si Aling Carlita. Humahangos ito dahil nagmamadali raw talaga siya sa paglalakad. Sa pag-aalalang, mag-isa lang ang kanyang anak sa bahay. Mabuti raw at sinamahan ko. May dala itong isang bayong na namumutok sa kabusugan ang laman. Noong lumapit ako para ako sana ang magpapasok ay hindi ito ibinigay sa akin. Kaya niya na raw. Napansin kong basa ang bayong at may tumutulong likido. Dahil sa madilim at munting lampara lang ang ilaw, kaya hindi ko nakita kung anong kulay noong itinutulo na likido mula sa bayong. Noong makapasok si Aling Carlita sa bahay, ay nagpaalam na rin ako na uuwi na. Malayo pa man ako sa bahay, ay rinig ko na ang pagkakagulo sa nag-uumpokang mga tao sa kapitbahay namin. Inatake daw ng isang aswang ang kapitbahay naming si Maricel. Buntis ang babaeng ito sa panganay niyang anak. Wala ang asawa niya noong oras na iyon dahil lingguhan ang uwi nito mula sa trabaho bilang construction worker sa isang subdivision sa kabisera. Nadatnan ko na lamang ito na nakatihaya sa bakuran nila habang wakwak na ang tiyan at nagkalat din sa paligid ang dugo. Pinalibutan naman ito ng maraming tao. Bigla na lamang ako nakaramdam ng kirot sa dibdib. Bakit kasi ginabi ako masyado ng uwi? Baka kung naroon ako ay naiwasan iyon. Lalo at madalas ay nakatambay lang ako sa labas ng bahay namin kapag nagpapaanto. Ito rin talaga ang kinakatakot kong dumating na problema
sa aking buhay. Iyong kailangan kong mamili sa pagitan ng aking obligasyon sa mga tao at sa aking personal na buhay o pamilya. Nagigilty ako sapagkat hindi ko nagawa ang tungkulin ko na pangalagaan ang mga tao at magpanatili ng katahimikan sa lugar namin. Ngunit inisip ko rin ang pangarap nila nanay. Iyon lang naman ang hinihiling nila sa akin. Ipagdadamot ko pa ba? Tsaka malungkot mamuhay mag-isa habang buhay. Kaya ilang araw simula noon ay hindi muna ako nakipagkita kay Olivia. Kailangan ko munang magmatsyag sa lugar namin kung naroon pa ba ang aswang na may gawa noon. Hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang pagiging irresponsable kong albularyo. 2 linggo akong hindi nakadalaw kina Olivia dahil sa pagpupuyat ko para matyagan ang aswang na maaaring naroon lang din naghahanap ng pagkakataon para makapambiktima. Isang araw, naisip kong dumalaw ng mabilisan kina Olivia. Baka kasi magtampo na iyon sa akin. Hindi lang ako magpapagabi. Pero noong makarating ako sa kanila ay nagulat ako noong makitang sarado ang kanilang bahay. Nagtanong ako sa may tindahan sa ibaba kung saan madalas kaming bumibili ng merienda ni Olivia. Ang sabi noon na umalis na raw ang mag-ina at ang sabi ay mangingibang bayan at hindi na babalik sa baryong iyon. Tila mawawasak ang puso ko sa nangyari. Hindi ko akalaing bigla na lang ako lalayasan ni Olivia nang walang paalam. Ito ba talaga ang kapalaran ko? Palaging iniiwan ng walang closure. Mahal na mahal ko si Olivia at nag-iipon na lang ako ng perang panggastos dahil balak ko na siyang alukin ng kasal para makasama na habang buhay. Maging siya ay palagi rin sinasabi na ako ang gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda. Kaya hindi ko maintindihan bakit bigla silang umalis. Gulong-gulo ang utak ko noong mga panahong iyon, kaya hindi ako makapag-isip ng tama at palagi na lamang akong nagbumukmok sa loob ng aking kwarto. Lumalabas lang ako kapag gabi para magronda at abangan ang muling pagsalakay ng mga aswang. Ano ka ba, Arnel? Lumabas ka nga riyan, iho. Ilang araw ka ng ganyan. Hindi ka pa masyadong kumakain. Rinig kong wika ni nanay sa labas ng pinto ng aking kwarto. Ilang araw na kasi ang nagdaan simula noong umalis sina Olivia, sanhi ng pagkakaganito ko. Anak, lumabas ka na dyan. Dumating na yung visa mo patungong abroad. Naisip ko kasi na magtrabaho na lang muna sa abroad para makatulong din kina nanay at tatay. Lalo at wala namang income ang pagiging albularyo. Kahit 5 taon lang na kontrata sa abroad ay sapat na iyon para makapundar ng lupain at makapagpatayo ng maliit na bahay. At kung kakayanin, ay bibili rin ako ng tricycle pamasada para iyon ang magiging hanap buhay ko, kasabay ng aking panggagamot. Matagal ko nang hinihintay ang visa bago kami maging magkasintahan ni Olivia. Naalala ko pa nga noong nagalit si Olivia sa akin noong sabihin kong pupunta ako sa abroad para magtrabaho at naghihintay na lang na ma-approve ang mga papeles. Tila umusok ang ilong nito at sinabi niyang bakit ko raw siya iiwanan. Hindi niya raw kaya na malayo sa akin. Tapos ngayon pala, siya naman ang aalis ng biglaan at walang paalam. Lumabas ako sa kwarto para harapin ang mga magulang ko. Sorry po, Nay, Tay, hindi ko na kayo mabibigyan ng apo. Naiiyak kong sabi at pinipigilang tumulo ang aking mga luha. Ano ka ba naman, anak? Okay lang yun. Kung hindi pa talaga napapanahon, ay mahirap talagang pilitin. Mukhang hindi pa naman kami kukunin ni Lord. Dahil malakas pa naman kami pareho ni tatay mo. Wika ni nanay. Dahil sa gusto kong makahanap ng pagkakaabalahan,
para hindi palaging si Olivia na lang ang naiisip ko. Kaya naman, itinuloy ko talaga ang pagtatrabaho sa abroad. Iniwan ko kay Papa ang mga kagamitan ko sa panggagamot at mga pangontra. Alam ko namang hindi siya manggagamot, pero magagamit niya ang mga pangontra, gaya ng buntot pagi, langis at itak na pang-aswang, kung sakaling kami naman ang salakayin. Makalipas ang mahigit 1 buwan ng tuloy-tuloy na pagpuproseso ng mga papeles, ay nakaalis nga ako at nagtrabaho sa abroad. Naging truck driver ako ng isang construction company sa abroad. Maganda ang sahod, kaya naman nakaipon talaga ako agad ng malaki. Lalo at maliit lang ang ipinapadala ko kina nanay buwan-buwan. Makalipas ang 5 taon ng pagtatrabaho ko sa abroad, ay umuwi na ako ng probinsya. Dahil tapos na ang aking kontrata roon, sa nakikita ko ay sapat na rin ang aking ipon. Nakabili na ako ng lupain na may palayan at isang maliit na lupain na nyugan. Nasimulan na rin ang ipinapatayo kong bahay at pagka-uwi ko ay saka na ako bibili ng bagong tricycle na aking ipapasada bilang hanap buhay. Pagka-uwi ko ay hindi na ako nagpasundo kina nanay at tatay para hindi na gumastos sa pagpakyaw ng van na magsusundo sa akin. Napuno ng tuwa at galak ang aking pag-uwi. Mainit akong niyakap ng aking pamilya. Naroon rin ang pinsan kong si Ryan. Nag-asawa na pala ito at doon nagtayo ng bahay malapit sa amin. Buntis na rin ang asawa nito, kaya bahagya akong nalungkot. Naisip kung hindi sana ako iniwan ni Olivia, ay malamang may bahay na rin kami malapit sa bahay ng mga magulang ko at siguradong may anak na rin kami. 2 araw ang nakalipas. Nakatambay lang ako sa labas ng bahay nang lapitan ako ni Ryan. Kuya Arnel, kumusta? Parang ang lungkot mo yata. Wala naman. Inaalala ko lang ang mga nakaraan. Bago kasi ako umalis, si Lolo lang ang kapitbahay namin. Ngayon, nandyan ka na. Tapos marami pang bagong mga kapitbahay sa unahan. Oo kuya, nagsiasawa na rin sila eh. Kuya, may ibabalita pala ako sa iyo. Kaso, hindi ako sigurado eh kung matutuwa ka o malulungkot. Oh, ano naman yun? Si Olivia, yung dati mong kasintahan, nagbalik na. Naroon pa rin sila nakatira sa bahay nila dati. Kaso lang, ang part na maaari mong ikalungkot dahil may anak na eh. Pero hindi namin alam kung nasaan ang ama. Nakakahiya rin kasi magtanong. Napalingon ako kay tatay na naroon na pala nakatayo sa may pintuan. Narinig niya rin ang mga sinabi ni Ryan. Alam niyo ang tungkol doon, tay? Tanong ko pa rito. Oo anak, pero pinag-iisipan pa namin ni nanay mo kung sasabihin na ba namin agad sa iyo. Baka kasi masaktan ka na naman. Tumango-tango lang ako. Kung ano magiging desisyon mo anak, narito lang kami aalalay sa iyo. Uwi ka pa ni tatay at muli nang pumasok sa loob ng bahay. Sabi ko na lang kay Ryan, Ray, bili ka ng tanduay, inom tayo. Samahan mo na rin ang juice at pulutan ha. Eto ang pera. Uwi ka ako pa, sabay abot ng pera sa kanya. Nag-inuman nga kami hanggang pasado 10:00. Noong maubos ang alak ay pumasok na ako at nahiga sa aking kama. Sinimulan kong alalahanin ang mga masasayang araw at tagpo namin ni Olivia. Ang masasayang kain at pamamasyal at syempre, iyong pagyayaring hindi ko makakalimutan noong ibigay niya sa akin ang kanyang sarili at tinanggap ko ng may buong pagmamahal. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang luha ko hanggang sa nakatulugan ko na lang din ang pag-iisip. Kinabukasan, habang kumakain ay nagsalita si nanay. Anak, ang sabi ni tatay mo, alam mo na raw na narito na uli si Olivia.
At may anak na. Anong balak mo? Pupuntahan mo ba para makausap? Para saan, Panay? Mukhang malinaw na ang ebidensya na niloko niya lang ako. Ano ka ba, anak? Hindi mo naman alam kung ganun talaga ang nangyari. Kaya mas mabuting kausapin mo rin siya para magkaroon kayo ng closure at makapagpaalamanan sa isa't isa. Oo, masakit iyon. Para kang nagbukas ng gumagaling na sugat. Pero iyon rin ang daan para maghilom ng tuluyan ang puso mo at makamove on ka at maging handa sa susunod na babaeng iyong mamahalin. Bahala na po, Nay. Hindi ko pa po alam. Pag-iisipan ko pa. Sagot ko pa na totoo rin naman. Hindi ko rin talaga alam. 1 linggo ang lumipas. Hindi pa rin ako nagpupunta kina Olivia. Natatakot kasi ako na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at magwala na lang ako bigla sa kanila. Isang gabi noon, matapos maghapunan ay tumambay lang muna ako sa kwarto at hinalungkat ang mga luma kong gamit. Naisip kong bumalik na sa panggagamot kapag nakalipat na ako sa bago kong bahay. Hindi naman iyon kalayuan sa amin, kabilang kanto lang din, malapit sa kalsada. Nakahiga na ako at nakikinig ng radyo nang makarinig ako ng sigaw sa kapitbahay na natatakot, tapos nasundan ng pamilyar na boses. Kuya Arnel! Tulong! Inaaswang ang asawa ko! Boses iyon ni Ryan, kaya dali-dali akong bumangon at lumabas ng bahay, dala ang langis at buntot pagi. Pagkarating ko roon kina Ryan, ay wasak na ang kanilang bintana. Binangga raw iyon ng aswang. Bali ang nangyari ay nasa kwarto raw ang kanyang asawang buntis, nagpapahinga habang nagbabasa ng pocketbook. Tapos siya naman ay naglilinis pa sa kusina. Ang sabi naman ng asawa niya na bigla raw siyang nakaramdam ng antok matapos may pumasok na malamig na hangin na tila humaplo sa kanyang katawan. Kaya nabitawan niya ang pocketbook at nakatulog. Matapos naman ni Arnel maghugas ng mga pinggan, ay nagtungo siya sa silid para sana magpaalam muna sa asawa na lalabas saglit. Bibili ng gaas. Kaunti na lang pala ang gaas nila at baka kulangin para sa magdamag. Doon niya raw naabutan ang isang nakatalikod na babae na akmang hahawakan na ang tiyan ng kanyang asawang si Ashley. Kaya nagsisigaw na siya ng tulong. Nataranta raw ang aswang noong magsisigaw siya at basta na lang binangga ang bintana para makalabas. Sabi ko kay Ryan na huwag niyang iiwanan ang asawa niya at hahabulin ko ang aswang. Agad akong lumabas at nakiramdam sa paligid. Napansin kong may tumatakbo sa bahaging talahiban, kaya tumakbo na rin ako para sundan iyon. Siguradong iyon na ang aswang. Kasi sino ang susuot sa bahaging iyon, ikakahuyan na iyon kapag tinuloy-tuloy ang paso. Patuloy ako sa pagtakbo dahil meron namang kaunting liwanag na ibinibigay ang buwan. Hanggang sa maabutan ko ang isang aswang na babae. Nasa ilalim kami ng malaking puno, kaya madilim ang kinaroroonan namin. Mabangis ang babae at mabilis kumilos. Kaya naman, pinag-igi ko rin ang aking mga galaw para hindi ako mapuruhan. Bawat atake noon ng kalmot ay iniilagan ko at iniiwanan ng paglati ko ng buntot pagi. Napapaliyad naman ang aswang hanggang sa sunod-sunod kong tamaan iyon ng hagupit ng buntot pagi. Napadapa na iyon sa lupa at hindi makatayo. Tinapakan ko iyon sa likuran at ipinulupot ang buntot pagi sa kanyang leeg. Wala kasi akong dalang itak, kaya balak kong bigtiin na lang siya gamit iyon. Hirap na sa paghinga ang aswang at dumuduwal na halatang kinakapos na ng hangin. Nang isang palo ng kahoy ang naramdaman ko sa aking likod. Hindi kalakasan iyon, kaya nagtaka ako. Paggalingon ko ay isang bata na nasa 5 taong gulang ang naroon. Maayos ang suot
pero hindi naman maggarbo. "Layuan mo si Mama! Umalis ka na!" Wika niya pa. Sabi ko naman, may anak ka pala, aswang ka ha? So aswang rin ito. Kaya dapat ko rin itong paslangin habang wala pang nabibiktima. Wika ko pa. Hindi ko napansin na naluwagan ko pala ang pagkakasakal sa aswang na naging daan para makapagsalita pa ito. "Arnel, huwag mo siyang papatayin. Anak natin siya." Isang boses na biglang naging pamilyar sa akin. Boses ni Olivia. Inalis ko ang buntot pagi at hinayaan siyang tumihaya. Lumapit naman ang bata at niyakap siya. May dala rin iyong t-shirt at itinakip sa kahubdan ng ina. Hindi ko alam dahil tila ako ay nabingi sa aking narinig. Hirap akong ipaliwanag sa sarili na totoo ang lahat ng aking nasasaksihan at nalaman. Si Olivia ay isang aswang. Paanong hindi ko alam? "Anong ibig mong sabihin?" Nautal ko namang wika matapos marinig iyong sinabi ni Olivia. "Anak natin si Arnel. Wala akong ibang lalaking minahal at walang ibang lalaki ang nakahawak sa katawan ko. Ikaw lang." Napaupo na lamang ako sa damuhan nang marinig ko iyon dahil hindi ako makapaniwala. At bigla ako nakaramdam ng kirot sa aking puso. Tinignan ko ang bata. Nasisinaga na kasi ito ng liwanag ng buwan. Kamukhang kamukha niya ang larawan ko noong nasa elementarya pa lamang ako. "Bakit mo itinago sa akin ang tunay mong pagkatao? At bakit hindi mo rin sinabi na buntis ka noong panahong iyon? Inilayo mo pa siya sa akin. Yun ba ang dahilan, Olivia?" "Makinig ka, Arnel. Hindi ko intensyon na iwanan ka. Hindi ko pa rin noon alam na may nabuo tayo sa ating ginawa. Noong gabing may nangyari sa atin, dumating si Mama na may dalang karne ng tao. Aswang si Mama, Arnel, pero umiiwas siyang mambiktima ng mga tao. Pero noong magkita sila ng pinsan niya, ay isinama siyang mambiktima. Kaya pinaghatian nila ang karne ng kanilang biktima. Ilang araw mula noon ay hinanting si Mama ng isang antingerong binayaran ng pamilya ng nabiktima nila. Natunto noon ang bahay namin, kaya biglaan ang aming pag-alis. Wala na akong pagkakataon na magpaalam pa sa iyo. Madalian ang lahat. At kahit palipat-lipat na kami ng lugar, ay natuntun pa rin kami noong antingero. Napuruhan si Mama noong magsagupaan sila. Pero nakauwi pa siya ng buhay sa bahay na aming tinutuluyan. Inabot pa siya ng 1 linggong buhay, pero malala ang kanyang kalagayan. Kailangan niyang maipasa ang pagkaaswang para makapagpahinga na siya. Kaya napilitan na akong tanggapin iyon. Doon lang ako naging aswang. Hindi rin ako pwedeng umuwi rito dahil hindi ko paggamay ang pagiging aswang ko. Hindi malayong pati ikaw ay biktimahin ko. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nagawa kitang saktan. Hindi ko rin alam kung bakit noong maging aswang ako ay sobra-sobra ang aking pagka-agresibo. Hindi ko tinigilan ang pagsubaybay sa antingerong pumatay kay Mama. Hanggat hindi ko siya napapatay. Hindi ako kilala noon, kaya hindi niya rin ako napaghandaan. Makalipas ang 2 buwan, ay doon ko naramdaman ang mga sinyalis ng pagiging buntis. Kaya bumili na ako ng pregnancy test at nalaman kong buntis nga ako. Kaya pala doble ang tapang at pagka-agresibo ko na parang hindi ako takot mamatay. Dala pala iyon ng aking pagiging buntis. Lumapit ako sa isang matandang kamag-anak na nasa bundok nakatira. Tinuruan niya ako kung paano makontrol ang pagiging aswang. Ang sabi niya, kung isang sanggol ang kakainin ko, ay 1 beses sa 1 buwan lang ako susumpungin ng pagkaaswang. Kaya mga sanggol ang hinahanap ko. Hindi ko pwedeng iwan si Ben sa bahay, kaya dinadala ko siya at iniiwan lang sa kasukalan. Siya nga pala, Benjamin ang pangalan ng anak natin. Isinunod ko sa pangalan ng tatay mo.
Mahabang paliwanag pa ni Olivia. Ben, anak, siya ang papa mo, si Arnel. Napatingin ako sa bata pero ayaw lumapit. Naalala kong nakaamba pa pala ang kamay ko na may hawak na buntot ng pagi. Tumayo si Olivia at isinuot ang may kahabaang oversized t-shirt na ibinigay sa kanya ng anak naming si Ben. Lumapit siya sa akin habang hawak-hawak si Ben. Anak, di ba sabi mo gusto mo makilala si papa mo? Yun nga ang dahilan, di ba? Kaya tayo umuwi dito. Sabi ko naman, anak, huwag kang matakot. Hindi ka sasaktan ni papa. Wika ko pa. Binitawan ko na ang buntot ng pagi at umakmang yayakap. Saka pa lang lumapit si Ben at niyakap na ako. Doon na bumaha ang aking luha sa tuwa nang makita ang aking anak at makabalik sa akin si Olivia. Hindi muna kami umuwi sa bahay namin. Doon na muna ako nagpalipas ng gabi sa kanila. Kinabukasan ay isinama ko sila sa bahay. Kinausap ko rin si Lolo kung kaya niyang gamutin si Olivia. Ang sabi nito, kaya naman daw. Kaya makalipas lang ang 2 araw ay ginamot niya na si Olivia at inilabas ang sisiw ng pagkaaswang. Matapos noon ay agad na rin kaming nagpakasal at isinunod ang binyag ng aming anak na si Ben. Walang ibang nakakaalam na naging aswang si Olivia maliban sa amin ni Lolo. Magmula noon ay namuhay na kaming masaya. Nagpatuloy pa rin ang aking pagiging albularyo. Balik kalahating araw akong naghahanap buhay, tapos kalahating araw din na nanggagamot. Sa ganoong paraan ay nababalansi ko ang aking responsibilidad bilang albularyo at padre de pamilya sa aking asawa't anak. Wakas, mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.